Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Raimundo Dayundon, shoutout kay Romy Altereos. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Biglang nalaman ni Han Sanchen na ang palaisipan sa harap niya, kung mula sa teoryang 8 trigrams, ay karaniwang nasa array sa array sa array. Ito ay tiyak na hindi ang kanyang pagkautol, ngunit ang katotohanan sa kanyang harapan. Ito ay tulad ng halos 100 iba't ibang 8 trigram arrays, na nakalink sa isa't isa at sarado sa isa't isa. Sa madaling salita, ito ay tulad ng 100 buhol na magkakaugnay. Kung kakalas mo ang alinman sa isa, ito ay talagang makakaapekto sa lahat ng iba pa. Hindi ko ito malulutas, umiling si Aaron. Hindi mo man lang malutas. Natigilan ang panggalan. Bumantong hininga si Aaron at sinabing, nakapangisda ka na ba? Bakit? May kinalaman ba ang pangingisda? O sumusuko ka na at gustong mangisda? Tumingin si Panggalan kay Aaron ng kakaiba. Hindi ko alam kung bakit bigla niya itong kinausap. Tumingin si Aaron sa tauyuan sa harap niya at mapait na bumantong hininga, kapag tinanggal mo ang linya ng pangingisda, ang linya ng pangingisda ay palaging hindi maipaliwanag na magkakasama at magiging isang tila walang katapusang buhol, ito ang kaso sa tauyuan na ito sa kasalukuyan. Napabuntong hininga si Aaron. Upang malutas ang isang problema ay paluwagin ang isa sa ibabaw. Sa katunayan, ito ay upang gawing mas mahigpit ang iba pang mga solusyon na hindi pa nalutas. Sa higit pang mga solusyon, ang natitirang mga buhol ay natural na magiging mas mahigpit at mas mahigpit hanggang sa sila ay ganap na nakakandado at hindi na malulutas. Napakaganda ng tsismis. Minsan parang patay ka na, pero ang totoo buhay ka. Mukhang buhay ka. Maaari ka ring tumapak sa pintuan ng kapanganakan sa anumang hakbang, ngunit natigilan ka ng malaman na ito ay talagang isang patay na dulo. Anuman ang iyong hakbang, ang iyong huling resulta ay nakulong. Masyadong malalim at masalimuot ang sinabi mo. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Gayunpaman, kung hindi mo masisira ang hanay, ano ang susunod nating gagawin? Shit, back it up. Kahit hindi masyadong mahirap, hindi naman nakakahiya. Sobrang depressed ang Panggalan. Sa harap ng dalawang dilag, kung hindi nila alam ang daan mula umpisa hanggang wakas, baka maka-address pa sila, pero ngayon ay buong araw silang naging abala. Ang pagsuko sa kalahati ay hindi nila estilo ng paggawa ng mga bagay. Higit sa lahat, babalik sila at mawawala ang kanilang buhok. Bumalik. Tila talagang nag-isip si Aaron nang marinig niya ang Panggalan. Sinusuportahan kita, Aaron, ayaw mo na ba talagang bumalik? Nang makita ang hitsura ni Aaron, natigilan si Panggalan. Huwag mo akong sisihin kung bakit hindi ako nagsasalita tungkol sa harapan. Bagamat ang iyong anak ay hindi magagapi sa aking paningin at umiiral na parang isang Diyos, hindi ibig sabihin na wala akong punto para sa iyo. Kung gusto mong maging isang lumiliit na pagong dito, oras, kinamumuhian kita, shit, ayaw mo ng mukha ang gusto ko, galit na tumalon ang Panggalan sa kanyang mga paa. Para sa kanya, halos walang pinagkaiba ito sa matinding kahihiyan. Gayunpaman, ang Aaron ay kalmado sa buong mundo sa oras na ito. Pagkaraan ng mahabang panahon, mahinahon niyang sinabi, kung gayon, bumalik tayo. Nang marinig niya ang unang kalahati, ang marahas na kalooban ng Panggalan ay kailangang aliwin, ngunit ang pangalawang kalahati ay nagpasabog sa kanya ng direkta sa sito, at kahit na nag-alinlangan kung may mali sa kanyang mga tainga. Ikaw, ano ang sinabi mo? Sabi ko pabalik, narinig mo ba ako ng malinaw? Tumingin sa kanya si Aaron. Ang Panggalan ay parang krisantemo na sinisindihan at sumabog, anong sabi mo Han? Ikaw ang lola niya. Kahit mamatay ako dito, hinding-hindi ako actress. Nakakahiya, alam mo ba? Sabi nga ng kasabihan, maaaring mabali ang ulo at dumaloy ang dugo,
ang malaking asawa, biglang, sa mga oras na ito, gamit ang Jade Sword ni Hansa ni na marahang inilagay sa leeg ng pangolin, ang pangolin, na galit pa rin at malakas ang boses, ay biglang huminto at naging pipi sa isang iglap. Fly back with me. Aaron took a speechless look at this guy. Hindi masyadong nailabas ni Aaron ang kanyang tunay na lakas dahil sa takot na magdulot ng selyo ng lupain. Si Aaron sana ay babalik kung saan siya mangangailangan ng labis upang banta ang mga kalakal na lilipad pabalik kasama niya. Huwag mong sabihin, ang malaking asawa ay maaaring yumuko at mag-inat. Sa sandaling bumagsak ang boses, hinawakan ng pangolin ang kamay ni Aaron at binilisan ng takbo pauwi. Sa oras na ito, si Aaron ay tumingin sa langit na may walang pakialam na mga mata, at ang kanyang bibig ay tila hang a trace of evil smile. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Nang muli silang lumapag at bumalik sa bulwagan, hating gabi na. Sa oras na ito, ang gabi ay malalim na katahimikan, at ang maliwanag na buwan ay nakabitin sa hangin. Sa pinakaikot na oras, ang buong pinagmumulan ng pitch ay natatakpan ng isang pilak na balabal sa ilalim ng liwanag ng buwan, na hindi lamang malamig, kundi pati na rin ang medyo ibang estilo. Well, you're satisfied. Makakabalik ka sa kama ng masaya. Pagdating mo pa lang, halatang nakalubog pa rin ang pangolin sa depresyon ng pagsuko ni Aaron. Pagkatapos magsalita, ayaw niyang pumunta sa bahay. Gayunpaman, gumawa siya ng ilang hakbang, ngunit hindi niya nakita ang Aaron na sumusubaybay. Nang lumingon siya, nakita niya ang Aaron na nakatayo pa rin sa pwesto, nakatingala lang sa langit. Ilang sandali, hindi napigilan ng pangolin na malungkot at sinabing, I'm in a bad mood. I can recover in a month. Shame is shame. I don't have to say, wash and sleep. Gayunpaman, hindi pa rin kumikibo si Han Sanchen. Talagang hindi napigilan ng pangolin na maging mausisa at sumunod sa nakaraan. Sa pagtingin sa mga mata ni Aaron, sa wakas ay nanatili ang mga mata ni pangolin sa kalangitan, sa itaas ng hanging moon. Gayunpaman, kahit na ang buwan ay bilog, hindi ito kakaiba. Pagkatapos ng lahat, maaaring walang kakaiba sa mundo, ngunit ang buwan at ang araw ay mga bagay na nakita ng lahat mula nang ipanganak. Anong ginagawa mo? Hindi napigilan ng pangolin ang pakikipagkamay sa harap ng Aaron, ngunit ang mga mata ni Aaron ay nakatingin pa rin sa maliwanag na buwan. Nang hindi napigilan ng pangolin, biglang ibinaba ni Aaron ang ulo at tumingin sa mababang bundok at umaagos na tubig. Ang tubig ay lagaslas at ang mga alon ay nag-aalala, at ang kabilugan ng buwan ay makikita dito, nanginginig at nanginginig. Oo naman, ngumiti ng malumanay si Aaron. Ano ba talaga? Blanko ang tingin ng pangolin. Hindi ko alam kung ano ang mali sa Aaron. Palagay ko nahanap ko na ang Water Moon Cave. Ngumiti si Aaron at tumingin sa pangolin, bagaman ang maze ay isang maze, hindi ito para sa mga tao na lutesin, ang maze din ang hangganan ng pinagmulan ng pitch, kakaibang binunot ng pangolin ang kanyang ulo. Anong gulo? Ang kalituhan ay isang kalituhan at isang hangganan. Ginulo mo ako. Ang pinagmulan ng pitch ay karapat-dapat na maging tirahan ng Phoenix. May kasabihan na ang mga sinaunang salita ay hindi watong ngunit hindi nabubuhay ang Phoenix, ito ay tila hindi isang maling pahayag. Ang Phoenix ay talagang mahigpit na sapat para sa Pernex. Bagamat ang mga sobrang komplikado at masalimuot na maze ay tila hindi malulutas, ang kanilang aktwal na tungkulin ay hindi upang kunin ang mga tao bilang mga maze upang pumutok, ngunit ang pinakamatatag na pagtatanggol sa hangganan ng buong tauyuan. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit nalaman ni Aaron na hindi ito malulutas ng gang na ito nang sinubukan niyang ilarawan ito. Ang tunay na tungkulin nito ay protektahan ang buong tauyuan kapag natuklasan ng mga tagalabas, o kapag natuklasan ng mga tagalabas, maaari itong epektibong labanan ang pagsalakay ng mga dayuhan. Masasabing ang bagay na ito ay dapat ang pinakamalakas at pinakamisteryosong hadlang na nakita ng Aaron, o kahit na wala. Kung gusto mong makalusot sa mga maze sa Peach Forest sa aking kakayahan at sa iyong kakayahan, natatakot akong wala itong silbi kahit na maging isang tumpok ng puting buto. Ngumiti si Aaron at sinabing, sa katunayan, may ulap ng hinala. Sinusubok tayo ni Ziaran. Ngumiti si Aaron. Kung susundin mo ang normal na loika, sa wakas ay makikita mo na may problema sa proseso ng paghahanap nito at pumasok sa maze. Ang unang bagay na dapat gawin ay basagin ang maze.
Pareho ang iniisip mo gaya ng pangolin hanggang sa nalaman ng Aaron na ang maze na ito ay hindi masisira at ang nakakagulat na bilog na buwan sa itaas ng iyong ulo. Hindi mo ba naisip na kakaiba ang tumingin muli sa buwan? Ngumiti si Han Sanchen. Tumingala ang pangolin sa buwan sa langit, nakakunot ang noo at halos kumikinang ang kanyang mga mata. Storytelling channel sa YouTube. Saglit, umiling siya. Ano ang pinagkaiba ng buwang ito sa iba pang buwan? Hindi ba mas maliwanag? Mas bilog ba? To be honest, I think it's much more beautiful than the moon in the Devil's Land. Puno ng dugo ang buwan sa lupain ng Diablo kung tumangala. Ngumiti si Aaron, nakuha mo ang punto. Anumang nakatagong espasyo, itinatago lamang nito ang sarili sa pamamagitan ng paggamit ng isang espesyal na hangganan. Sa katunayan, umiiral pa rin ito sa pagitan ng langit at lupa. Ang maliit na bibig at malaking espasyo mismo, tulad ng isang transparent na bote na nakatago doon, ay hindi lamang maaaring mapanatili ang panloob na aura, ngunit din sumipsip ng aura ng langit at lupa sa pamamagitan ng bibig ng bote. Kung tungkol sa mga araw at buwan sa isang bote, ito ay tulad ng pagmamasid sa langit sa isang balon, o hinihigop ang kakanyahan ng araw at buwan. Ngunit sa dalawang kategorya, ang una ay ang pagtingin sa araw at buwan, at gayahin ito, ganyan kalaki ang maaapektuhan ng tunay na panlabas na kapaligiran. Noong ako ay nasa nihilism, kung ang araw at buwan ay normal, kung gayon ang araw at buwan sa banal na bundok ng Kilin ay malinaw na mas malakas. Ang buwan na nakikita sa lupain ng pamilya ng demonyo ay parang natatakpan ng isang layer ng dugo. Iyon ay dahil ang lupain ng pamilya ng demonyo ay puno ng magic gas at nakaharang sa araw at buwan. Ang lugar kung saan matatagpuan ang pinagmulan ng Peach ay ang lupain ng pamilya ng demonyo. Karaniwan, ang araw at buwan nito ay hindi dapat maging perpekto, ngunit puno pa rin ng sigla pula ba ang dugo. Narinig ang mga salita ni Aaron, tinapik ng pangolin ang kanyang ulo. Naalala niya na bagaman ang kalangitan ay maaliwalas at walang ulap ngayon, mayroong isang maliit na pula sa araw mula sa gintong dilaw. Bagamat ito ay napakabanayad, mahirap makilala ang pagkakaiba ng hindi maingat, pagmamasid. Ngayon ang buwan ay maliwanag, malinis at maganda, at nakakagulat na bilog, kahit na walang bakas ng mga depekto ay tumingin sa buwan at sinabi, ang tunay na buwan ay palaging apektado ng iba't ibang salik, masama man o masama, at kahit ang madilim na ulap ay maaaring makaapekto sa eksena nito. Parang ang kagandahan mula pa noong unang panahon, na laging may bahid ng depekto, ay talagang matatawag na kagandahan, at talagang maaalala ito ng mga tao. Ang artificial na kagandahan ay pareho. Parang ang bawat pulgada ay perpekto, ngunit ito ay totoo ikaw ay hindi komportable kapag kayo ay magkasama, lahat ng bagay sa mundo ay ganito. Nang marinig ang paliwanag ni Han Sangki, halos naunawaan ng pangolin, Sangki, ibig mong sabihin, hindi totoo ang buwan. Shuyu Dongtian, ang pagkakaroon nito ay pareho sa hangganan. Sa katunayan, ito ay hindi isang function sa aming imahinasyon, ngunit isa pang function. Nandito ito para ituro sa amin ang daan, pagkatapos ay naglakad si Aaron sa gilid ng pool. Sumunod ng mabuti ang pangolin, tumingin sa nanginginig na buwan sa tubig, hinawakan ang kanyang ulo at sinabing, paano mo ipapakita ang daan? Ngumiti si Aaron, hinawakan ang kamay ng pangolin, at pagkatapos ay tumalon sa pool. Fuck! Hindi inaasahan ni pangolin na biglang lalabas dito si Han Sanchen. Panik niyang sigaw. Ang susunod na segundo, sa tunog ng pool, ang dalawang tao ay direktang nahulog sa pool. Pagpasok niya sa tubig, ang pangolin ay tumalon at nagpupumiglas. Kung sakaling ang Buddha Land Duck ay pumasok sa tubig at napatay siya ay patuloy na sumisigaw, ang iyong ina, Aaron, sinusuportahan ko ang iyong lolo at ang iyong tiyahin. Nagkasakit ka, tumalon ka sa tubig, maganda ka at kamukha mo, isang gwapong lalaki kapag basa ka. I'm wearing these fucking clothes. Sa kalagitnaan ng panunumbat ay biglang dumiretso sa orihinal na lugar ang mga paninda. Wala sa kanilang imahinasyon ang semento ng tubig, pati ang buong katawan ay basa sa imahinasyon, sa halip, para silang nakatayo sa lupa, pagtingin nila sa itaas, nakita nila ang liwanag ng tubig sa langit, at makikita ang kanilang kailanwan, pagtingin sa buwan sa langit, nasa tubig sila, pero parang hindi sila apektado ng tubig. Napakaganda at kahanga-hanga, ito, naaninag ito ni pangolin, at natigilan ng buong tao, sa pagbabalik tanaw,
Nakita ni Han Sanchen ang isang kuweba sa harap ng bahura, nagkaroon ng malaking kislap ng pilak sa kuweba. May mga salita sa kuweba. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!